Nasaan ang magaling mong apo? Ilabas mo si Dahlia! Ikaw pala, Celeste. Wala dito ngayon ang apo kong si Dahlia. Mula kanina hindi pa siya umuwi. Ano bang sadya mo sa kanya? Ang kapal naman ng mukha niya para agawan ng anak ko. Ni wala nga siya maayos na damit eh. Ambisyosa ang apo ninyo. Ang taas ng pangarap niya, ni hindi niya magawang mag-aral man lang. Dahan-dahan ka sana sa pagsasalita mo ng masama sa apo ko. Mas higit ko siyang kilala kaysa sa iyo. Kung ano man ang ikinagagalit mo, pwede kang makipag-usap sa akin ng mahinahon. Mahinahon baka mo? Ha! Paano ko hihinahon kung inagawan ng anak ko ng apo mo? Ano ba ang ginawa niya para mapili siya nakakatawan sa barangay natin para sa gaganaping beauty contest sa buong lalawigan, ha? Yan ba ang kinagagalit mo, ha? Napakababaw naman pala para mag-eskandalo ka rito. Hindi ako nag-ieskandalo. Gusto ko lang makausap ang apo mo. Ano pala ang tawag sa ginagawa mo ngayon? Mula pagdating, sumisigaw ka na. Nasaan ba kasi ang apo ninyo? Ang mabuti pa ilabas nyo na siya. Sinabi ko nang wala siya rito. Yang sinasabi mo, hindi ko alam yan. Malamang hindi rin alam ng apo ko. Kung sino man ang nagsabi sa iyo niyan, siya ang kausapin mo. Nakausap ko na nga sila. Ang apo mo kasi nagpalista rin. Ang kapal naman ng mukha niya. Anong akala niya? Beauty contest lang dito sa barangay natin ang sasalihan niya? Kulang pa nga ang kinikita niyong maglolo sa pang-araw-araw na gastusin. Sasali pa talaga yang si Dahlia? Para sabihin ko sa iyo, Mang Delfin, magastos ang sumali sa ganyang patimpalak. Kaya sabihin niyo sa apo ninyo, umatras na lang. Nasabi mo na ang mga gusto mong sabihin. Makakaalis ka na. Wala akong kaalam-alam ng mga oras na yun na sumugod pala sa amin si Ma'am Celeste. Nakarating na rin sa akin ng balitang ako nga ang napili para kumatawan sa barangay namin. Imbis matuwa, nakaramdam pa ako ng pangamba. Pagdating sa bahay, nakita ko na sinasalansan na ni Lolo Delfin ng mga panggatong. Nagmano muna ako bago tinulungan si Lolo. Kumusta ang naging lakad mo, apo? Ayos naman po, Lo. Tuwang-tuwa po ang nanay ni Vina sa mga dala kong pasalubong. May pasalubong din po pala sa atin ng kaibigan ko. Abay, nag-abala pa talaga ang kaibigan mo. Kailan pa ba daw sila rito sa atin? Kahapon lang po ng tanghali sila dumating. Buong bakasyon po dito sila sa atin. Hindi ko nga po nakilala si Vini. Pumuti po kasi siya at kuminis ang balat. Iba po yata kapag sa Maynila nakatira. Ang swerte po niya na doon siya nag-aaral ng kolehiyo. Pasensya ka na, apo, ha? Kung hindi sana nasalanta ang pananim ng palay, sana may pera tayong pampaaral mo. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon natin Siguro po hindi talaga para sa akin ang pag-aaral. Minsan sabi ng teacher ko nung high school, para lang daw sa mapeperang pagkukuleyo. Sayang nga lang po hindi ako naaprubahan para sa scholarship noon. Alam naman natin ang dahilan nun. Merong humarang para hindi mo makuha. Ipinasa Diyos ko na lamang po yun. Baka hindi rin po talaga para sa akin yun. Ay, siya nga pala, apo. Galing dito si Celeste. Ano pong kailangan ni Ma'am Celeste? Nagagalit dahil inagawan mo daw ang anak niya. Totoo bang nagpalista ka para maging kinatawan ng barangay natin? Elo, hindi ko po kasi alam na ililista ko ni Leia at Mitch. Akala ko po nagbibiro lang sila. Meron daw po kasing scholarship at allowance ang mapipili. Kaya lang apo magastos ang pagsali dyan. Kahit meron pang mag-sponsor sa'yo, hindi pa rin natin kakayanin ang gastos. Yun nga po ang inaalala ko Hindi lang yun. Sigurado na hindi ka titigilan na mag-inang Celeste at Belinda. Alam mo kung anong kaya nilang gawin. Ayoko na masaktan kanila sa kahit anong paraan. Kahit po gusto ko sanang sumali, hindi ko na lang po tatanggapin. Ayoko po na may gawin na naman sa akin ng mag-inang yun. Baka po kasi gawin na naman nila akong katatawanan. Huwag mo sanang isipin na hinahadlangan ko ang pag-angat mo, ha? Natatakot lang kasi ako sa pwedeng mangyari. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Hindi po ako nagtatampo sa inyo. Salamat, apo. Balang araw, matutupad mo rin ang pangarap mo sa ibang paraan.
Dahil umurong ako para maging kinatawan ng barangay namin na punta ang titulo kay Belinda, hindi na rin naman ako nanghinayang. Kung kapalit naman katahimikan naming maglolo. Kilala kasi namin ng mag-ina na hindi nagpapatalo. At lahat ng gusto nakukuha nila. Kilala kasi ang pamilya ni Ma'am Celeste sa lugar namin. Balita ko umuwi lang dito si Belinda para kumatawan sa barangay namin. Ang ganda talaga ng anak ko. Sigurado na ang pagkakapanalo mo. Sa ganda at talino mong taglay, aba, siguradong ilalampaso mo ang mga kalaban mo. Mabuti na lang umurong si Dahlia. Bibigyan lang naman yan ng kahihiyan ng barangay natin. Ang lakas talaga ng loob ng babaeng yun. Yun lang naman ang meron siya eh. Lakas ng loob at kapal ng muka. Tsaka dapat, ang kakatawan kung hindi man nakatapos ng pag-aaral, yung nag-aaral dapat. 20 na siya, hindi pa rin nakakatungtong sa kolehiyo. Mabuti na lang naharang ko noon ang pagbibigay ng scholarship sa kanya. Mabuti na lang po pinsan niyo ang principal sa eskwelahan nila. Hindi ako papayag na makaalis siya sa kinalalagyan nila ngayon ng lolo niya, no? Bakit po gano'n na lang ang galit niyo kay Dahlia? Wala naman po siyang ginagawa sa inyo Naalala ko, mula pagkabata mainit na ang dugo niyo sa kanya. Matindi talaga ang galit ko sa babaeng yun. Lalo na sa nanay niya. Kung buhay pa ang nanay niya, pareho ko silang pahihirapan. Ano nga po ang ikinagagalit niyo sa kanila? Saka ko nasasabihin sa'yo. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa kompetisyon na sasalihan mo. Kailangan umiwas ka muna sa matatamis at kanin para hindi madagdagan ng timbang mo. Dalasan mo rin ang pagkain ng mga prutas. Ay nako, ang tamad mo pa namang kumain nun. Gusto mo mga mani, dapat iwasan mo muna ang mga yon at baka magkatigyawat ka pa. At higit sa lahat, iwasan mo muna ang magpuyat. Bawal muna ang mga gimik-gimik. Ang dami namang bawal. Baka pati paghinga ipagbawal nyo na rin. Huwag kang ang OA, basta sumunod ka na lang sa akin. Para din naman sa iyo ang sinasabi ko. Isa pa pala, iwasan mo magsuplada sa mga kabarangay natin. Kailangan lagi mo silang binabati at nginingitian. Lahat ba sila ngingitian at babatiin ko? Oo, isa yun sa paraan para makuha mo ang suporta ng mga tao. Sabi nyo dati piliin ko lang kung sino ang pakikisamahan ko. Hindi dapat ako nakikisalamuha sa mga mahihirap. Hindi naman porke babatiin mo sila makikisama ka na. Ngayon lang naman habang hindi pa tapos ang kompetisyon. Sige na nga. Hindi ko alam na ang hirap din pala ng ipinapagawa nyo sa akin. Sana hindi na lang ako umuwi. Ngayon ka pa nagrereklamo. Hindi mo man lang pinahahalagahan ng ginagawa ko para ikaw ang tanghali nakakatawa ng barangay natin. Sorry na ma. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Basta sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko kung ayaw mong maungusan ni Dahlia. Malayo na po yun mangyari. Milya-milya na ang layo ko sa kanya. Sa bagay nga, habang buhay na siyang mabubulok dito sa lugar natin. Kaya nga wag na po kayong mag-alala. Tsaka mahirap pa sila sa daga. Wala na silang magagawa para maiangat ang buhay nilang maglolo. Hindi naman lingid sa amin ni Lolo Delphine ang mga ginagawa ni Ma'am Celeste. Katulad na lang ng pagharang niya para mabigyan ako nun ng scholarship. Tuwing nakakasalubong ko siya nun, punong-puno ng galit ang tingin niya sa akin. Naging palaisipan sa akin ng bagay na yun. Maging ang pag-a-apply ko ng trabaho, lagi niyang hinaharang. Katulad na lang ngayon. 1 linggo pa lang ako sa pinapasukan ko nang matanggal ako. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon na po? Wala na po kasi akong trabaho Ha? Bakit wala ka ng trabaho? Uy, 1 linggo ka pa lang naman sa pinapasukan mo pakipaliwanag mo nga kung ano nangyari. Nawalan po ako ng trabaho dahil kay Ma'am Celeste, Lolo. Na naman? Ano ba ang problema ng babaeng yun? Palagi ka na lang niyang pinatatanggal sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit niya sa akin. Para bang ayaw niya ako umasenso sa buhay. Huwag ka nang malungkot na po. Nakakahanap ka rin ng bagong trabaho. Parang tinatabad na po tuloy akong maghanap. Mabuti pa pong tulungan ko na lang kayo sa bukid. Mahirap ang trabaho sa bukid, naranasan mo na yun dati. At saka maliit lang ang sahod.
Buti sana kung sarili natin ang bukid na sinasaka natin. Kung sa ibang lugar na lang po kaya ako maghanap ng trabaho, baka hindi na po makaabot doon ang impluwensya ni Ma'am Celeste. Kung yan ang gusto mo, Apo, hindi na kita pipigilan pa. Alam ko naman na kahit na anong gawin mo, hahadlangan lang ni Celeste. Isa lang pong inaalala ko yung maiiwan kayong mag-isa dito. Huwag mo kong intindihin, malakas pa ako at kaya pa ang sarili. Ayoko na rin kasing nakikita kang nasasaktan. Baka kung ano na lang ang magawa ko. May awa ang Diyos, Lo. Makikita rin po niyang paghihirap natin at pagpupursige na lumaban ng patas. Ganyan nga, Apo. Lagi ka lang manalig at huwag mawawala ng pag-asa. Ito nga po pala, binili ko ng ulam ang 1 linggo kong sweldo. Alam kong labis din naapektuhan si Lolo sa nangyayari sa akin. Kung pwede nga lang umalis na kami sa lugar na yun, matagal ko nang niyaya si Lolo. Pero wala naman kaming ibang pupuntahan. Pansamantala muna akong bumalik sa paglalako ng merienda sa lugar namin. Hindi ko inaasahan sa araw na yun na magkukrusan landas namin ni Ma'am Celeste. Sa tapat kasi ng barangay hall ako naglalako at galing siya sa loob nun. Bumalik ka na pala sa paglalako mo? Mas bagay naman sa'yo na maglako ng merienda sa ilalim ng mainit na araw. Nawalan po kasi ako ng trabaho kaya... Alam ko, yung pinasukan mong pabrika, kumari ko nagpapatakbo. Bakit niyo ba ginagawa to? Ano po bang malaking kasalanan na nagawa ko sa inyo? Inilalagay lang kita kung saan ka nararapat. Masyado kang ambisyosa katulad ng nanay mo. Akala mo ba makakaalis ka pa sa lugar na ito? Katulad ng nanay mo, dito ka na rin mamamatay. Huwag niyo naman pong idamay pa ang inay. Matagal na po siyang nananahimik. Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Pasensya na po. Ako na lang pong pagsalitaan niyo ng masasakit. Huwag niyo nang lapastanganin ang inay ko. Palaban ka na ha? Wala ka pang nararating sa buhay, akala mo kung sino ka na? Itong tandaan mo, habang dito kayo nakatira ng lolo mo, wala kang mararating sa buhay. Hindi niyo po habang buhay na mahadlangan ng pag-angat ko. Hindi po natutulog ang Diyos. Nakikita niya mga ginagawa niyo sa akin. Nagawa mo pa talagang gamitin ang pangalan ng Diyos para magpaawa? Walang maaawa sa inyo rito ng lolo mo. Pasensya na po, kailangan ko na pong umalis. Huwag mo akong tatalikuran hanggat kinakausap pa kita. Hindi naman po kayo nakikipag-usap Iniinsulto niyo ang pagkatao ko at pati ang inay na matagal nang patay. Dinadamay niyo. Walang sino man ang sumagot ng ganyan sa akin. Humanda ka sa akin. Magbabayad ka ng mahal. Sige lang po. Gawin niyo ko anong gusto niyong gawin. Sanay naman po ako sa galit niyo Hindi ko na hinintay na makasagot si Ma'am Celeste. Mabilis ko na siyang tinalikuran at naglakad palayo. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko siyang sagutin ng ganon. Marahil napuno na rin ako sa mga ginagawa niya sa akin. Nandiyan ka na pala, Apo. Kanina ka pa ba dumating? Kararating ko lang po, Lo. Nakaubos ka naman ba ng paninda mong bananakyo? Nung pauwi po pinakyaw na ni Consul Hermie ang 7. Mabuti naman kung gano'n. Hindi ka na inabot ng ulan. Lo, nagkita po kami ni Ma'am Celeste kanina. Ay, meron na naman bang sinabing babaeng yun sa'yo? Katulad po ng dati. Pati ang inay na nananahimik na sa himlayan nito, isinali pa niya sa usapan. Wala talagang respeto ang babaeng yun. Naturingan pa naman siyang edukada. Oo nga po Lagi pa niyang pinagmamalaki ang impluwensya ng pamilya niya sa lugar natin. Umiwas ka na lang hanggat maaari sa kanilang mag-ina. Matindi pa rin ang inggit ni Celeste sa nanay mo hanggang ngayon. Totoo po ba, Lo? Naiinggit si Ma'am Celeste sa inay? Bakit naman po? Oo, Apo. Sa lahat kasi ng bagay, talo siya ng inay mo. Higit din na mas maganda sa kanya ang inay mo. Pero kung tutuusin, mas higit pa siyang nakakalamang. May pera sila at ang inay namatay na mahirap pa rin. Hindi yun nakikita ni Celeste. Hanggang ngayon nabubuhay pa rin siya sa nakaraan. Nakikita niya siguro na masigit kang maganda sa anak niya. Baka maging balakid ka rin. Malinaw na po sa akin ng lahat.
Wala naman po akong balak na makipagkompetensya kay Belinda eh. Ang gusto ko lang po, makapagtapos ang pag-aaral para makaahon sa hirap. Ang kaso nga, hindi ganun ang tumatakbo sa isip nila. Dahil po sa sinabi nyo, lalo ko pa pong pagbubutihin na makahanap ng trabaho. Pagkatapos po mag-iipon ako para makapag-aral. Ayoko pong isang tabi ang pangarap kong yun. Believe talaga ako sa determinasyon mo. Iniisip ko nga na ibenta na tong bahay natin para gamitin mo sa pag-aaral. Hindi na po, Lo. Ito na lang po ang meron tayo. Ayoko po na pati ito mawala sa atin. Sige, kung ayaw mo. Kapag sapat na rin ang ipon ko gamitin mo muna. Kahit maulan na ng mga panahon na yun, hindi pa rin ako tumigil sa paglalako ng merienda. Humingi din ako ng tulong sa mga kakilala ko na baka may alam silang trabaho na pwede kong pasukan. Nangako naman sila na sasabihan ako kapag may nalaman sila. Kapag ganyang kalakas ang ulan huwag ka na munang maglako ng paninda. Ay, sayang naman. Meron pa naman pong nagpapagawa ng bahay. Lagi pong ubos ang paninda ko sa mga trabahador. Baka naman wala rin silang pasok. Paano sila makakapagtrabaho kung ganyang kalakas ang ulan? Sana naman po tumila na bukas. Sayang kasi ang kita ko eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman habang buhay maulan. Naalala ko nga po pala, sa isang linggo ng contest sa sasalihan na Belinda. Nagsisisi ka ba, Apo? Kung pinilit mo ang pagsali mo, susuportahan pa rin naman kita. Mabuti na rin po na hindi ako sumali. Baka hindi rin po natin kayanin ang gastos eh. Kahit naman hindi ka sumali sa kahit na anong beauty contest na yan, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Siyempre po, apo niyo ko eh. Walang halong biro. Maganda ka, Apo. Nanamana mo sa iyong ina. Hindi pa ba sapat na mula elementarya ikaw lagi ang muse sa klase ninyo? Naniniwala naman po ako dahil lagi naman yun sinasabi ng mga teacher ko at mga kaklase. Sayang nga lang hindi na po ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Naniniwala ako na balang araw may pagpapatuloy mong pag-aaral mo. Magtiwala ka lang. Naku, lalo pang lumakas ang ulan. Isara mo na ang mga bintana. Maaga ka na rin magsaing, baka bigla kasing mawalan ng kuryente. Mahirap kumilos kapag madilim. Opo, Lo. Isasara ko lang lahat ng bintana at magluluto na ako ng hapunan natin. Pumasok na sa kwarto niya si Lolo habang ako naman tumuloy na rin sa may kusina. Isang lumang kahon ng sapatos ang kinuha ni Lolo Delfin sa lumang aparador. Sa loob ng kahon naroon ng ilang sulat na naninilaw sa kalumaan. Patawarin mo ako, Apo. Dapat noong ko pa ito ginawa. Kaya lang natatakot ako. Sana'y hindi mo na nararanasan ang pangmamaliit ng ibang tao. Pangako, gagawin ko na ang tama. Hindi pa man ako nakakatapos magluto nang biglang nawalan ng ilaw. Mabuti na lang naihanda ko na ang gasera. Ang galing niyo naman, Lo. Nahulaan yung mawawalan ng kuryente ngayon. Uy, para namang hindi ka pa sanay. Konting hangin at ulan, asahan mo nang pinapatay nila ang kuryente. Tapos ang taas pa nilang maningil ng kuryente. Mabuti na lang mabait ang mag-asawa na kinakabitan natin. Hindi tayo tinataasan. Sinabi mo pa. Sila lang ang pumayag na makikabit tayo. Kaya kapag meron tayong sobrang gulay lagi kong binibigyan. Makabawi man lang sa kabutihan nila. Sana po lahat na lang ng tao mababait. Kaya lang, imposible naman. Ay, siya nga pala, Apo. Kapag gumanda na ang panahon bukas aalis muna ako. Saan naman po kayo pupunta, Lo? Pupuntahan ko lang ang dati kong kaibigan. Sino pong kaibigan, Lo? Hindi mo siya kilala pero umaasa ako na magkakaharap din kayo. Bakit niyo po siya pupuntahan? Dapat noon pa ako nakipagkita pero dahil sa maraming dahilan hindi natuloy. Hihingi ako sa kanya ng tulong. Alam ko na hindi niya ako tatanggihan. Hinihintay lang niya na magpakita ako sa kanya. Sasamahan ko na po kayo, Lo. Ay, hindi na, Apo. Kaya ko pa naman magbiyahe.
Kung hindi ka makakapaglako, dumito ka na lang sa bahay. Parang may kakaiba sa inyo ah. Patawarin mo ako, Apo, kung nahadlangan ko ang pangarap mo. Natatakot kasi ako na pati ikaw ay mawala sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging makasarili. Kinakabahan naman ako sa inyo. Sino ba yung kaibigan na sinasabi nyo? Siya ang babago ng buhay mo, Apo. Paano naman po mangyayari yun? Saka ka na magtanong kapag nagkaharap na kayo. Sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo. Maaga tayong magpapahinga ngayon. Nung mahiga na ako, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang naging usapan namin ni Lolo Delphine. Parang umaayon rin naman ang panahon dahil tumila na ang ulan. Kinabukasan nga maganda na ang panahon. Maagang gumayak si Lolo at saka umalis. Alam niyo ba, Ma? Nakita ko ang lolo ni Dahlia na sakay ng tricycle palabas. Saan kaya ang punta nun? Inutusan lang kitang bumili ng pandesal eh. May nasagap ka ng balita. Nasisiguro mo bang ang lolo ni Dahlia ang nakita mo? Opo, sigurado ako. Ibig sabihin, hindi magtatrabaho ang matandang yun sa bukid. Alam kaya ni paring Joseph ang pag-alis niya? Huwag niyo pong sabihin na isusumbong niyo ang lolo ni Dahlia. Kawawa naman po kung pati siya mawawalan ng trabaho. Mabuti nga yun. Matagal na ako naiinis sa matandang yun. Saka matanda na rin naman siya para magtrabaho sa bukid. Dapat sa kanya nasa bahay na lang. Kawawa naman po si Mang Delphine sa gagawin niyo. Huwag ka maawa sa mga yon. Dapat magalit ka rin sa matandang yon, hindi lang kay Dahlia. Opo, Ma. Siya nga pala, hindi ka kakain ng kanin hanggang mamaya. Ma naman, kagabi pa ako hindi kumakain. Gutom na ako. Kaya nga kita pinabili ng pandesal para yan ang kainin mo. Alalahanin mo, sa 1 linggo na ang kompetisyon. Pagkatapos na ng laban mo, saka ka kumain ng marami. Kahit konti lang, Ma. Gusto ko lang masayaran ng kanin ng bibig ko. Konting tiis na lang, anak. Para din sa'yo to. Sige na nga po. Ganyan nga. Magbubunga din lahat ng sakripisyo natin. Mas lalo kang makikilala at dadami ang mandiligaw mo. Kailangan makahanap ka ng mayamang mapapangasawa. Bakit pa po ako maghahanap ng mayamang lalaki? Marami naman po tayong pera. Ayaw mo nun? Lalo tayong yayaman kapag nagkataon. Kapag nasa pinakatuktok ka na, malabo ka nang maabot ni Dahlia. Bakit ba lagi nyo na lang binabanggit ang babaeng yun? Ma, mananatili na lang siyang tindera ng banana Q, turon at kung ano-anong merienda sa kalye. Kapag nanalo ka sa beauty contest na sasalihan mo, hindi ko na siya babanggitin kahit kailan. Dapat lang no, naririndi na ako sa pangalan ng babaeng yun eh. Siya, mag-almusal ka na. Mamaya magpa-practice pa tayo ng tamang lakad. Emma, nasan nga pala yung mga kasambahay natin? Bakit ba mula kahapon hindi ko sila nakikita? Ha? Pinaalis ko na sila. Bakit naman? Hindi na kasi ako kontento sa trabaho nila eh. Kaya hayun, pinauwi ko na sa mga probinsya nila. May kapalit na po ba sila? Oo. Nagpapahanap na ako sa kumari ko. Sige na, kumain ka na. Huwag ka na maraming tanong. Para hindi ako mainip sa paghihintay kay Lolo Delphine, naglako na lang ako ng banana Q. Hindi na rin ako lumayo pa para hindi ako abutan ng ulan. Madilim na naman kasi ang langit. Pagdating sa bahay, naabutan ko na si Lolo. Lolo, nandito na kayo. Kanina pa po ba kayo dito? Oo, Apo. Nakapagluto na nga ako para pagdating mo makapagpahinga ka na. Kamusta po ang pagkikita niyo ng kaibigan niyo? Ayos naman. Pupunta siya rito isang araw. May kailangan lang siyang tapusing trabaho. Excited na po akong makilala ang kaibigan niyo. Lalaki ba siya o babae? Lalaki, Apo, at kilala siya ng nanay mo. Talaga po? Sa tagal po ng panahon ngayon niyo lang siya nabanggit. Patawarin mo sana ako, Apo, sa bagay na yan. Kapag dumating si Ronnie, tsaka mo maiintindihan ang lahat. Ronnie po pala ang pangalan niya. Siya nga po pala, Lo. Kanina nakasalubong ko si Mang Joseph habang pauwi ako dito. Pumunta daw po kayo sa bahay niya pag uwi niyo. Ay, parang alam ko na ang dahilan. Baka po nagalit dahil hindi kayo pumunta sa bukid ngayon. At saka maniningil na rin siguro sa balanse ko sa kanya.
Isa pa nga po yan sa inaalala ko eh. Hindi na po tayo mawalan-walan ng utang. Makakaraos din tayo, huwag kang mag-alala. Kung pupunta po kayo sasamahan ko na kayo. Huwag na, Apo. Dito ka na lang. Sandali lang naman ako eh. Ayusin mo na lang ang mga dala ko. Pinabibigayan sa'yo ni Ronnie. Sige po, Lo. Aayusin ko lang po tong mga dala nyo. Napakarami naman po nito. Buti na bitbit nyo. Wala akong kamalay-malay ng mga sandaling yun na malapit na magbago ang kapalaran ko. Si Lolo Delphine pagkatapos makipag-usap kay Mang Joseph ay malungkot na naglakad pa uwi. Mang Delphine, galing ba kayo kay Joseph? Oh, bakit para kayong nalugi sa itsura nyo? Siguro naman ay magiging masaya ka na. Tinanggal na ako sa trabaho ko. Eh bakit naman ho ako ang sinisisi ninyo? Anong malay ko kung natanggal kayo? Huwag ka na magmangang-mangang pa. Ngayon nakuha mo na lahat ng gusto mo. Tigilan mo na kami ng apo ko. Feeling nyo mga importante kayong tao para pag-aksayahan ko ng oras? Yun na nga ang pinagtataka ko sa iyo eh. Naglalaan ka ng panahon para siraan kami. Sino ba kami? Maliban na lang kung hanggang ngayon ay may inggit pa rin sa puso mo at ipinasa mo yun sa apo ko. Inggit? Naririnig nyo ba ang sinasabi ninyo? Pobre lang kayo para kainggitan ko. Sa'yo pala nagmana ang pagiging ambisyosa ng apo mo eh. Nag-iilusyon kayo na naiinggit ako sa inyo. Kung gano'n naman pala, tigilan mo na kami ni Dahlia. Kayo ang tumigil sa mga walang kwentang sinasabi ninyo. Oras na hindi ka tumigil, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Aba! Pinagbabantaan nyo pa ako ngayon ha? Nakakalimutan nyo na ho ba kung sino ako sa lugar natin? Kilala kita, pero ako, hindi mo lubusang kilala. Ewan ko sa inyo, Mang Delphine. Nawawala na yata kayo sa sarili ninyong katinuan. Makauwi na nga. Sinira nyo lang ang araw ko. Nalungkot naman ako sa nalaman ko kay Lolo. Kung kailan naman wala pa akong permanenteng trabaho tsaka pa siya natanggal sa trabaho. Ang nakakainis pa may kinalaman na naman si Ma'am Celeste. Huwag na po kayong manghinayang. Baka po inadya na rin para makapagpahinga na rin po kayo. Sa edad niyo po kasing yan, hindi na po kayo dapat nagtatrabaho sa bukid. Manghihina rin kasi ako kapag walang ginagawa. Malawang naman po tong likod bahay natin eh. Diyan na lang po kayong magtanim. Ay, sana naman tigilan na tayo na mag-inang yun. Wala naman pong dahilan para guluhin pa nila tayo. Huwag niyo na ring intindihin ang mga gastusin dito sa bahay. Ako na pong bahala sa lahat. May konting ipon pa naman po ko dyan eh. Mababawasan na naman ang ipon mo nang dahil sa akin. Ganun po talaga. Kaya nga po nag-iipon para sa mga ganitong sitwasyon. Konting tiis na lang, Apo. Hindi mo na mararanasan ng ganitong hirap. Nahihiwagaan na talaga ako sa inyo, Lo, tuwing nagsasalita kayo ng ganyan. Mahiwaga naman talaga ang buhay ng tao. Tandaan mo, Apo, bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang nasa ilalim. Kung sino mapagmataas darating ang panahon, ibababa siya ng Panginoon. Kaya hanggat maaari, lagi ka sanang maging mapagkumbaba. Oo naman po, Lo. Lagi ko naman pong isinasa isip ang mga pangaral nyo. Mabuti naman. Yan lang naman kasi ang maipamamana ko sa iyo kapag nawala na ako sa mundong ito. Huwag niyo po munang banggitin ang tungkol sa pag-alis niyo sa mundong to. Dapat lang na maging handa ka na ngayon pa lang. Alam mong doon na rin ako papunta. Alam ko naman po yun eh, pero wala naman po kayong iniindang sakit. Kaya ibig pong sabihin nun, matagal pa yun. Maabutan niyo pang pagkakaroon ko ng sariling pamilya at mga apo sa akin. Ang layo na agad ng narating ng pag-uusap natin. Kayo po kasi eh. Pero dalangin ko na sana abutan ko nga ang mga apo ko sa iyo. Mangyayari po yun. Pahihintulutan ng may kapal ang dasal nyo dahil mabuti po kayong tao. Kinabukasan pagkagaling ko sa paglalako, may nadatnan akong bisita sa bahay namin. Isang matangkad na lalaki na mabait ang itsura.
Tansya ko nasa 40 hanggang 50 ang edad. Nakangiti at nangiiyak siyang nakatingin sa akin. Ikaw na ba si Dahlia? Ako nga po, sino po kayo? Ako ang Tio Ronnie mo. Matagal na kitang hinahanap. Apo, nakababatang kapatid siya ng ama mo. Po? Nasaan po ang tatay ko? Matagal na siyang patay. Hindi ka pa man pinapanganak. Binanggit ka niya sa akin at nangako ako sa kanyang hahanapin kita. Ilang beses akong bumalik sa dati niyong tinitirhan pero wala na kayo doon. Patawarin mo ako, Apo. Kamamatay lang ng nanay mo noon. Ilang beses sumulat ang tiyuhin mo sa akin para kunin ka. Natakot ako na pati ikaw ay mawawala sa akin, kaya kita inilayo noon. Dahil sa akin, kaya ka naghirap. Pero sa pagkakataong ito, itutuwid ko na lahat ng pagkakamali ko. Kahit kailan po, hindi ko po magagawang magalit sa inyo, Lo. Alam ko po na mahal niyo ko. Kung hindi sana sa pagiging makasarili ko, sana hindi mo nararanasan ang hirap sa piling ko. Sana'y nakakapag-aral ka ngayon. Hindi po pagiging makasarili yon. Mahal niyo lang po ko kaya niyo nagawa ang bagay na yon. Salat man po tayo sa pera, busog naman po ko sa pagmamahal at pag-aaruga niyo. Napakabait mo talaga, Apo. Napakalawak ng pangunawa mo. Nagpapasalamat din ako at ang lolo mo na mismo nakipagkita sa akin. Ay, iiwan ko na muna kayong magtiyo para makapag-usap kayo ng sarilinan. Maraming salamat sa inyo, Mang Delphine. Tio Ronnie, totoo po ba talaga na kapatid kayo ng tatay ko? Alam niyo kasi, buong buhay ko po wala akong kilala na kamag-anak maliban kay lolo. Tiyuhin mo nga ako. Maraming kwento ang lolo mo tungkol sa'yo. Nung malaman ko ang mga pinagdaanan mo, gusto kong magalit sa kanya. Pero naisip ko, sino ba ako para magalit? Ginawa niya lang naman yun dahil sa pagmamahal sa'yo. Sinabi ng lolo mo na gusto mo mag-aral pero kapos kayo sa pera. Ganun na nga po. Yun lang po kasi ang naiisip kong paraan para maiahon ko sa hirap ang lolo ko. Huwag ka mag-alala, makakapag-aral ka na. Hindi mo na rin mararanasan ang hirap ng buhay. Isasama na kita sa pag-alis ko rito. Sasama po ko sa inyo kung kasama ang lolo ko. Nag-usap na kami ng lolo mo tungkol sa bagay na yan. Ikaw lang ang gusto niyang sumama sa akin. Ayaw niyang iwan ang lugar na ito. Pasensya na po pero hindi ako sasama sa inyo. Akala ko ba gusto mong mag-aral? Opo pero mas matimbang pa rin sa akin ang kagustuhan kong makasama ang lolo ko. Naiintindihan naman kita. Pero di bale, kahit saan mo pa gustong tumira, mag-aaralin kita. Salamat po, Tio Ronnie. Tatanawin ko po tong malaking utang na loob ko sa inyo. Hindi na kailangan, Dahlia. May iniwan na pera sa iyo ang tatay mo. Sapat yon para guminhawa ang buhay mo at ng lolo mo. Ano nga ba ang gusto mong kuning kurso sa pasukan? Pangarap ko po na maging flight attendant balang araw. Gusto ko po kasing malibot ang mundo eh. Bagay nga sa'yo maging flight attendant. Maganda at matangkad ka. Sa pasukan, pwede ka na mag-enroll. Salamat po, Tio Ronnie. Sa wakas po matutupad na rin ang pangarap ko dahil sa inyo. Hindi ko alam na sa sandaling panahon lang magbabago ang takbo ng buhay ko. Sa kabila na nangako si Tio Ronnie na ibibigay ang magandang buhay sa akin. Mas pinili ko pa rin na mamuhay ng simple kasama si Lolo. Salamat, Apo, at ako pa rin ang pinili mo. Kaya lang ayaw mo bang maranasan ang buhay sa Maynila? Gusto ko po kung doon ako titira kasama ko po kayo. Kaso ayaw niyo pong iwan ng lugar na to eh. Matanda na kasi ako, Apo. Hindi ko na kayang tumira doon. Mas gusto ko dito dahil sariwa ang hangin at tahimik. Sabi po pala ni Tio Ronnie, ipapagawa niya po tong bahay natin. Hindi na po natin magiging problema na matangayan ng bubong kapag may malakas na bagyo. Siya ang bahala kung ipapaayos niya ang bahay na ito. Pagdating naman ng araw sa'yo naman ito mapupunta. Gusto ko lang po na maging komportable kayo. Yung bang magdamag tayong hindi natutulog dahil sa takot na matangay ng hangin ng buong bahay? At saka hindi na po tayo makikikabit ng kuryente. Basta'y pinauubaya ko na sa'yo lahat. Siya nga pala.
Nabanggit mo na susunduin ka dito ng tiyuhin mo bukas. Opo, Lo. Gusto daw niya akong bilhan ng mga gamit. Sumama na po kayo. Hindi na. Gusto kong bigyan kayo ng panahon na magkasama ng tiyuhin mo. Alam ko, sabik din siya makasama ka. Sige po, bibilhan ko na lang po kayo ng pasalubong. Oo nga pala. Ngayon ang kompetisyon na sasalihan ni Belinda. Sana'y manalo siya. Isang karangalan din yun sa barangay natin. Oo nga po eh. Balita ko din po malaki din ang premyo. Maganda at matalino naman si Belinda pero hindi niya mapantayan ang angking ganda mo. Yun ang hindi matanggap ng mama niya. Nasa isip niya siguro yun nung araw na magkakompetensya pa sila ng nanay mo. Ayaw niyang mangyari sa anak niya na maungusan mo. Kahit kailan po, hindi pumasok sa isip ko na makipagkompetensya sa kapwa ko. Tsaka marami na siyang napatunayan kumpara sa akin na mag-uumpisa pa lang. Alam kong magtatagumpay ka dahil mabuti ang puso mo. May pagkakataon din po na nagagalit ako at nakakapag-isip ng masama sa kapwa. Ayoko pong baguhin ako ng pera. Magdasal ka, Apo. Hingin mo sa kanya na huwag hayaan na manaigang galit dyan sa puso mo. Alam ko nagagalit ka pa rin sa ginawa ng mag-inang yun sa'yo. Naniniwala pa rin ako na mas mangingibabaw sa iyong pagiging mabuting tao. Opo, Lo. Mabuti pa po planuhin na natin kung kailan natin ipapaayos tong bahay. Sigurado po na magtatanong bukas si Tio Ronnie. Sana habang hindi pa gaanong maulan maumpisaan na. Habang masaya kami nagpaplano ni Lolo Delfin, bigo namang umuwi ang mag-ina sa kanilang bahay. Walang tigil sa pag-iyak si Belinda dahil sa sama ng loob. Ni hindi man lang kasi siya nakapasok sa top 5. Wala man lang special award na natanggap. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Kanina ka pa eh. Para kang baka na walang tigil sa pag-atungal. Intindihin niyo naman po ko. Hindi biro yung pinagdaanan ko. Lahat ginawa ko. Tapos hindi ako mananalo. Ano pa bang kulang sa akin? Maganda ang gown ko at pinatahi pa natin sa Maynila. Sexy tsaka mas dihamak naman na maganda ako sa top 5. Pero bakit? May palagay ako na nabayaran ng mga judge. Kahit saan kasi tingnang anggulo, walang panama sa ganda at husay mo mga babaeng kalahok. Maghahabla tayo sa kung sino mang organizer ng beauty contest na yon. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga kabarangay natin? Nakakahiya, Ma. Sinabi ko pa naman na sigurado na akong mananalo. Ni isang award wala man lang akong nakuha. Huwag mo munang isipin kung anong sasabihin nila sa pagkatalo mo. Paano hindi ko iisipin, Ma? Kanina, narinig ko na pinag-uusapan ng team natin na sana si Dahlia na lang daw sana ang kumatawan. Sigurado daw nakasama sa top 5. Huwag mo pansinin ang mga sinabi nila. Naghahanap lang ang mga yun ng butas para may masisi. Nanahimik kasi ako sa Maynila eh. Pinuntahan niyo ako para sumali sa lintik na beauty contest na yan. Sana hindi ako napapahiya ng ganito. Kung hindi kita inutusan na sumali, edi sana naungusan ka na ni Dahlia. Gusto mo ba yon? Sana pala, siya na lang ang sumali. Para siya ang nasa katayuan ko. Mas masaya pa sana yun. Meron tayong pinagtatawanan. Pwede ba, Belinda? Tumahimik ka na. Kanina pa sumasakit ang ulo ko, wag mo nang dagdagan. Mabuti pa nga kayo, ulo lang ang masakit. Samantalang ako lahat. Ulo, paa dahil maliit ang sapatos. Pati tiyan dahil tinitiis ko ang gutom. Pagod na ako. Tapos wala man lang akong napala. Tapos na rin naman kaya hindi mo na kailangan magtiis ng gutom. Nakakainis naman talaga, Ma. Tapos purong ngiti pa ang ginagawa ko sa mga taga rito. Iilan lang naman ang sumuporta sa akin. May dala yatang kamalasan ng maglolo na yun eh. Malamang, todo dasal ang ginagawa ni Dahlia para hindi ako manalo. Ayan na nga ang nangyari. Huwag ka nang umiyak pa. Magpahinga ka na lang muna. Saka na natin pag-usapan ang nangyari sa'yo. Nasisiguro ko na dinaya tayo.
Kakausapin ko ang kapitan natin para humingi ng tulong. Kinausap nga ni Ma'am Celeste ang kapitan namin. Nilinaw naman ng huli na walang dayaan na nangyari. Pinayuhan din siya na tanggapin na lang ang pagkatalo ni Belinda. Dahil sa kahihiyang tinamo, halos 2 linggo ring hindi lumalabas ang mag-ina. Babalik na lang ako sa Maynila. Doon ko na lang hihintayin ang pagbubukas ng klase. Kesa naman magmukmuk ako rito. Hindi ka na babalik ng Maynila. Ha? Bakit naman po? May dapat ka kasing malaman. Kung nanalo ka sana sa beauty contest na yon, sana meron kang pambayad ng tuition fee mo. Kaso, natalo ka nga eh. Ma, hindi kita maintindihan. Wala na ba tayong pera? Meron pa naman, kaya lang hindi na sapat para makapag-aral ka sa Maynila. Anong nangyari sa perang iniwan ni Papa? Alam mong wala akong trabaho. Natural na yun ang gagamitin nating panggastos. Kaya pala pinaalis na ninyo ang mga kasambahay natin. Yun pala, wala na tayong pampasahod. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Itiko mo na lang yung bibig mo para walang makaalam. Ang malas naman talaga. Huwag kang mag-alala, makakabawi din tayo. Humingi na ba kayo ng tulong sa mga kamag-anak natin? Oo eh. Kaso wala din daw silang mapapahiram sa atin. Ma, ayokong maging ka-level natin si Dahlia. Ano ba? Hindi mangyayari yun. Ang layo naman ng buhay natin sa kanila, no? Hindi naman siguro aabot na gagawin ko rin na magtinda ng merienda sa kalye. Hindi yan mangyayari sa'yo. Hindi pa naman talaga tayo naghihirap. Kailangan lang nating maghigpit ng sinturon. Kalat na sa buong baryo ang pagkatalo ni Belinda. At paghahabol ni Ma'am Celeste na dinaya daw ang anak niya. Wala rin naman nagawa ang kanyang pag-aapila. Hindi na rin namin inalam ni Lolo ang mga pangyayari. Dahil abala na rin kami. Ma, nabalitaan niyo na ba yung tungkol sa maglolo? Ano ang tungkol sa kanila? Ipinapagawa daw ang bahay nila. Saan mo naman narinig ang balitang yan? Basta ka na lang naniniwala. Si Shirley po ang nagsabi sa akin. Yung naging kaklase ko nung junior high na ginagawa kong taga-bitbit ng mga gamit ko. Malapit lang kasi ang bahay nila kay Nadalia eh. Baka naman ibinenta na nila yung lupa nila at yung bagong may-ari ang nagpapagawa. Nandun pa daw po ang maglolo. Madalas nga lang daw wala si Dahlia. Saan naman kaya sila kukuha ng pera? Lalo na ngayon wala nang trabaho si Mang Delfin. Baka may magandang trabaho na si Dahlia ngayon. At yun ang ipinampapagawa nila ng bahay. Kahit magkaroon pa siya ng trabaho, hindi ganun kabilis na makakaipon siya. Hindi kaya may ginagawang iligal ang maglolo na yon? Baka nga ma. Naku, mahirap magkaroon ng ganyang kabarangay. Kailangan maipaalam agad natin to kay Kapitan. Ako nang bahala. Sa sobrang desperado, lahat gagawin nilang maglolo. Akala nila sa paggawa nila ng masama, aangat na ang pamumuhay nila? Pwes, ngayon pa lang puputulin ko na ang mga pangarap nila. Nagulat pa kami nang biglang dumating si Kapitan at nagusisa kay Lolo. May nagtimbre daw kasi sa kanila na may ginagawa kaming iligal na gawain kaya nakapagpaayos kami ng bahay. Gusto lang daw ng kapitan namin na pangalagaan ng mga taga ron. Mabuti na lang maayos naman na sagot ni Lolo ang mga tanong nito. Paano nila tayo napag-isipan ng masama? Dahil lang nakapagpagawa tayo ng bahay may illegal na tayong ginagawa? Hayaan mo na, Apo. Ginagawa lang naman ni Kapitan ang kanyang trabaho. Kung wala namang nag-report sa kanya, hindi siya pupunta rito. Sino kayang nag-report sa kanila? Huwag na nating isipin pa kung sino siya. Wala tayong ginagawang masama, malinis ang konsensya natin. Yun ang mahalaga. Tama po kayo. Hindi ko lang maiwasan na magalit. Ay maiba nga pala ako. Kumusta ang pag-enroll mo kanina? Ayos naman po. Nag-exam po ako kanina. Tingin ko naman po pasado ako. Sa 1 linggo po lalabas ang resulta. Akala ko dahil 2 taon akong nabakante, nakalimutan ko na ang mga inaral ko noon. Likas sa iyo ang pagiging matalino kaya hindi mo basta-basta makakalimutan ang mga inaral mo. Excited na ako, Lo. Gusto nga ni Tio Ronnie na sa Maynila ako mamili ng gamit para makapamasyal na rin. Kitang-kita nga sa aura mo ngayon kung gaano ka kasaya. Kahit naman po siguro sino magiging masaya sa biglang pagbabago ng buhay.
Basta wag mo lang kakalimutang magpasalamat sa may kapal. Siya pa rin ang may kagustuhan na mabago ang buhay mo. Opo, Lo. Hindi ko po nakakalimutan. Nagpapasalamat din ako dahil ilang araw na lang matatapos na ang bahay natin. Hindi na po tayo kakabahan kapag merong bagyo. Tapos na ang bahay namin at meron na mga gamit sa loob. Kasalukuyan ako noon nasa Maynila. At si Lolo Delfin lang ang naiwan sa bahay nang dumating si Ma'am Celeste. Anong ginagawa mo rito, Celeste? Totoo pala ang kumakalat na chismis na nagpagawa kayo ng bahay. Hindi yun chismis kundi totoo. Nakikita ko nga. Si Dahlia nga pala. Lumuwas ng Maynila at may binibiling gamit. Os talaga? Sa Maynila pa talaga niya naisipan na bumili, ha? Kung pumarito ka para lang insultuhin ang apo ko, pakiusap lang umalis ka na. Porke nakapagpagawa ka na ng bahay, akala mo kung sino ka nang umasta. Wala namang mali sa sinabi ko. Ayaw namin ng gulo ng apo ko, kaya pakiusap lang tigilan mo na kami. Wala naman akong ginagawa, ah. Gusto ko lang naman makipag-usap. Alam ko naman na naiintriga ka dahil sa nabalita mo tungkol sa pagbabago ng buhay namin. Wala naman sigurong masama, lalo na't iisang barangay lang tayo. Maliban na lang siguro kung meron kayong tinatago ng apo mo. Ano naman ang itatago namin? Siguro ikaw ang nagsumbong kay Kapitan kaya bigla siyang napasugod dito. Ano kung ako nga? Anong gagawin mo, ha? Wala akong gagawin dahil hindi ako katulad mo na lahat ng kasamaan naiisip gawin sa kapwa. Huwag kang magmalinis, Mang Delfin. Lalabas din ang baho ninyong maglolo. Nasisiguro ko na kung saan nyo lang kinuha ang perang pinampagawa nyo dito sa bahay. Aalamin ko ang lahat. Malaya kang gawin ng gusto mo. Basta wag ka lang dadayo dito sa amin para manggulo. Bago umalis, iginala muna ni Ma'am Celeste ang paningin sa kabuuan ng bahay namin. Kitang-kita sa mga mata niya ang matinding inggit. Ma, bakit hindi maipintay ang mukha niyo? Nanggaling ako kina Mang Delfin. Totoo nga ang balita. Sabi ko na sa inyo eh. Hindi lang basta bahay ang ipinagawa nila. Napakagandang bahay at kumpleto sa gamit. Ha? Talaga? Oo, nakita mismo ng mga mata ko. Sayang, hindi ko nakita. Saan kaya sila kumuha ng pampagawa? Nandun na rin lang kayo, hindi nyo pa tinanong? Sa tingin mo kaya basta na lang aamin si Mang Delfin? Kulang na nga lang ipagtabuyan ako. Kung may pera silang pampagawa ng bahay, ibig sabihin nun, makakapag-aral na si Dahlia? Oo nga no, kaya siguro nasa Maynila ngayon si Dahlia. Sabi ng lolo niya para mamili daw ng gamit. Tapos ngayon na meron na silang pera, di magpapaganda na si Dahlia. Ano nang gagawin natin, Ma? Baka maungusan na niya ako. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Malaki pa rin ang lamang mo sa babaeng yon. Tandaan mo, wala pa siya sa kalingkingan mo. Ma, hindi ako papayag na mahigitan ako ng babaeng yon. Gumawa ka ng paraan. Heto na nga, nag-iisip na nga ako ng paraan. Wala kaming kamalay-malay ni Lolo Delfin na lihim kaming minamatyagan ni Ma'am Celeste. Pero habang hindi pa ako nakakapasok sa university, inimbita muna kami ni Tio Ronnie sa kanila. Busy rin kasi siya sa negosyo niya, kaya hindi siya makapunta sa bahay namin. Sino kaya ang pinupuntahan na maglolo sa Maynila? Linggo-linggo na lang kasi umaalis sila eh. Baka may sugar daddy na si Dahlia na sumusuporta sa kanya. Hindi kaya? Posible ang sinasabi mo. Yun lang ang naiisip ko na dahilan kung bakit sila biglang umangat sa buhay. Kadiri naman pala ang Dahlia na yun. Ang linis ng tingin sa kanya ng mga taga rito. Tapos may sugar daddy naman pala siya. Kaya siguro ayaw magsalita ni Mang Delfin. Pilit niyang pinagtatakpan ng ginagawa ng apo niya. Mga desperado na nga talaga. Gusto instant yaman agad kahit sa maruming paraan pa sila yumaman. Kapag nalaman ng mga taga rito ang baho ni Dahlia, mag-iiba na ang pagtingin sa kanila ng mga tao. Alam mo na siguro ang gagawin ko, anak. Oo naman, Ma. Ako na ang bahala. Ay, Ma, muntik ko na palang makalimutan. Galing pala kanina dito si Tita Kai. Sabi niya, kailangan na raw niya kasi yung perang inutang niyo. Akala mo naman tatakasan siya. Hindi siya makapaghintay kung kailan siya babayaran. Ma,
Ako ba makakapag-aral pa? Malapit na kasi ang pasukan eh. Tapos, may balance pa ako sa university na pinapasukan ko sa Maynila. Huwag ka mag-alala, makakapag-aral ka. Kasi hodang ipangutang ko pa. Ang dami niyo pang hindi nababayaran eh. Uutang na naman kayo. Pwede ba wag mo muna ako umpisahan ngayon? Gumagawa naman ako ng paraan eh. Makaalis na nga muna dito. Baka sa akin yun na naman mabunto ng inis niyo. 3 araw din kaming hindi umuwi sa bahay. Pagdating, kinausap agad ng mabait na mag-asawa si Lolo. Seryoso ang mga mukha nila habang nag-uusap. Ano pong sinabi ng mag-asawa sa inyo? Hindi ko alam kung maiinis ba ako o babaliwalain ko na lang ba. Ano po ba yun? Sabi kasi may kumakalat na balita tungkol sa'yo. Kaya daw tayo biglang nagkaroon ng pera dahil may sugar daddy ka raw. Po, ilang araw lang tayo nawala tapos may ganyan na agad na chismis. 2 tao lang naman ang naiisip ko na gagawa niyan sa atin eh. Ayaw talaga nilang makita na umaangat tayo. Sino Ma'am Celeste at Belinda po bang tinutukoy nyo? Ay sila na nga. Bukod tangi ang mag-inang yun ang may galit sa atin. Sa totoo lang, Lo, masaya na po ako para pagtuunan pa sila ng pansin. Ibig sabihin, hindi ka naapektado sa ginagawa nila? Hindi po, dahil alam ko naman na hindi totoo ang binibintang nila. Lalo mo kung pinabilib, Apo. Akala ko kasi babaguhin ka na ng pera. Lagi ko po kasi sinasa puso ang mga pangaral nyo sa akin. Ay mula ngayon, wag na lang nating silang pansinin, titigil din ang mga yun. Sa 1 linggo na pong pasukan, excited na po talaga ako sa unang araw ng pasukan. Baka naman hindi ka na makatulog yan, ha? Hindi na nga po ako masyadong makatulog eh. Ang ginagawa ko po, nagbabasa na lang ako ng libro. Oo nga pala, habang nasa bahay tayo ng tiyuhin mo, marami kaming napag-usapan. Marami pala siyang magagandang plano sa'yo. Natutuwa ako at alam kong nasa mabuti kang kamay kapag nawala na ako. Elo, nabanggit din po ba niya na gusto niyang tumigil ng matagal dito sa atin? Oo, wala namang problema sa akin. Mabuti nga yun para maranasan niya ang buhay dito sa atin. Siguro po sabik din sa pamilya si Tio Ronnie. Wala kasi siyang pamilya. Buong buhay niya umiikot lang sa trabaho at negosyo niya at sa paghahanap sa akin. Ngayong nagkita na kayo, may pamilya na siyang matatawag. Oo nga po. Paano, Lo? Aayusin ko lang po muna yung mga inuwi natin. Ay, sige lang Apo. Dito lang ako sa labas at magpapahangin lang. Dumating ang araw ng pasukan. Walang pagsidla ng saya ko. Sa university rin na yon nag-aaral ang mga kaibigan ko. Hindi ko nga lang sila kaklase dahil hindi naman sila huminto sa pag-aaral. May pagkakataong nakakasabay ko sila sa pag-uwi. Pero madalas ako lang mag-isa katulad ng araw na yon. Malapit na ako sa amin nang makasalubong ko si Belinda. Uy, totoo nga ang balita. Nag-aaral ka na pala. Sa awa ng Diyos, kahit hindi ako nakakuha ng scholarship, natuloy pa rin na makapag-aral ako. Ang swerte mo naman na merong nagpapaaral sa'yo. Ano? Ginamit mo ba ang ganda mo at katawan para makuha ang gusto mo? Wala sa mga binanggit mo. Oh, sus! Huwag ka nang magmalinis pa. Sa tingin mo, maluloko mo ko, ha? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Umamin ka na kasi. Wala akong aaminin sa'yo. Pwede ba paraanin mo ko? Huwag ka munang umalis at kinakausap pa kita. Ano bang problema mo, ha? Ikaw ang problema ko. Akala mo kung sino ka na? Porke nakakapag-aral ka lang at nakahiga sa pera? Yun lang ang kinagagalit mo? Kayo tong laging inaalam ang buhay naming maglolo eh. Ba't hindi niyo na lang kami hayaan na mamuhay ng tahimik? Hahayaan lang namin kayo habang kami miserable ang buhay? Hindi ko na problema yun. Kayo tong punong-puno ng inggit sa katawan. Karma na siguro sa inyo kung ano yung pinagdadaanan nyo. Alam mong kahit ano pang ginawa nyo, hindi kami gumanti sa inyo. Ah, karma pala ha. Huli ka nga rito! Bitiwan mo nga ang braso ko! Ano ba? Aray! Ang balakang ko! Ang lakas ng lobo na itulak ako! Pasensya ka na.
Hindi ko naman sinasadya na maitulak ka eh. Tutulungan na kita makatayo. Huwag kang makalapit-lapit sa akin! Aray ko! Nabali yata ang balakang ko! Hayaan mo na kasing tulungan kita. Ihahatid na kita sa inyo. Huwag ka sabing lumapit! Baka lalo pa akong malasin ng dahil sa'yo! Baka kasi kung mapano ka sa daan. Oras na malala ang nangyari sa akin. Humanda ka sa akin, pokpok ka! Ano tinawag mo sa akin? Pokpok! Kaladkarin at kalapating mababa ang lipad! Ano pa ang gusto mong itawag ko sa'yo, ha? Kaya kayo minamalas na mag-ina dahil sa tabas ng dila nyo. Bakit nasasaktan ka? Totoo naman, di ba? Darating ang araw na pagsisisihan nyo lahat ng mga ginawa nyo. Mabuti pa bilisan mo nang umuwi at mukhang babagsak na ang malakas na ulan. Diyan ka na nga. Buisit na babaeng yun. Aray ko, ang balakang ko, ang sakit! Pagdating, nagmano lang ako kay Lolo bago pumasok sa loob ng kwarto. Doon ko hinayaan na bumagsak ang mga luha ko. Kahit kasi hindi totoo ang sinasabi ni Belinda, may kurot pa rin sa puso ko. Lumabas lang ako nung okay na ang pakiramdam ko. May nangyari ba sa'yo habang pauwi ka rito sa atin? Nakasalubong ko po si Belinda malapit dito sa atin. Palagay ko po galing siya kina Shirley. May sinabi ba siya sa'yo? Sanay na po ako kay Belinda. Alam niyo naman yun, may pagkaisip bata. Wala din pong preno ang bibig. Hindi na ako magtataka kung mapupuno ka rin dahil sa kanila. Naitulak ko nga po kanina eh. Hinila niya po kasi ang braso ko kaya ako siya naitulak. Kasalanan naman pala niya eh. Baka po napasama ang pagkabagsak niya. Hindi naman siguro. Kaya alisin mo na ang pag-aalala mo. Habang nag-uusap kami ni Lolo Delphine, narinig namin ng malakas na pagtawag sa akin ni Ma'am Celeste. Lumabas naman kami ng bahay. Galit na sinugod ako ng babae at saka sinabunutan. Bitiwan mo ang apo ko! Anong karapatan mong basta na lang siyang saktan? Sinaktan nga niya ang anak ko eh. Tapos itatanong mo yan? Siya naman po ang nauna eh. Sinungaling! Sinabi ng anak ko na itinulak mo siya dahil nagalit ka sa kanya. Kahit naman po sino magagalit sa mga sinabi niya. O bakit? Totoo naman ah. Ano bang masama sa sinabi niya, ha? Hindi naman po kasi totoong pinagkakalat niyo tungkol sa akin eh. Kami pa talaga ang pinalalabas mong sinungaling at naiinggit sa'yo? Hoy! Hindi ka namin kaiinggitan dahil galing sa masama ang perang ginagastos mo! Kung sa tingin mo galing sa masama ang pera namin, bahala ka. Basta umalis ka na at huwag ka na ulit babalik. Oras na saktan mo uli ang apo ko. Matitikman mo ang galit ko. Huwag mo akong pinagbabantaan, tanda! Baka nakakalimutan mo kung sino ako! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Baka makalimutan ko nga kung sino ka. Nakikiusap po ko sa inyo, Ma'am Celeste. Umalis na po kayo. Hindi pa ako tapos sa inyong maglolo. Lalo ka na, Dahlia. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa anak ko! Halina po kayo, Lo. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Mali nga sigurong nanahimik lang tayo sa mga ginagawa nila sa atin. Ayaw lang po kasi natin ng gulo. Kaya hanggat maaari umiiwas tayo. Kung hindi pa sila titigil, ako na ang makakalaban nila. Kahit nakakaangat na kami sa buhay ni Lolo, pakiramdam ko hindi buo ang nararamdaman kong saya. Pilit ko lang itinatago ang nararamdaman ko lalo't na sa amin si Tio Ronnie. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang po. Hindi naman po ako nahihirapan kahit 2 taon ako tumigil. Mabuti naman kung ganon. Kaya ako lang naman naitanong dahil napapansin ko na parang malungkot ka. Yung iba po kasing tao, libre na ngang maging mabuti sa kapwa, hindi pa magawa. Ang tinutukoy mo ba yung mag-ina? Minsan kasi nabanggit sila ng lolo mo. Sila na nga po. Bakit pahirap ang iba na maging masaya sa tagumpay ng iba? Dahil nangingibabaw sa kanila ang inggit. Yun ang lumalamon sa pagkatao nila. Hindi nila matanggap na ang dating minamaliit nila pwede na silang higitan. Minsan po naiisip ko nung gumanti eh. Kaya lang ang babaw naman ng dahilan ko. Huwag mong gagawin yan. Hayaan mo lang siya.
Magsasawa din sila sa ginagawa nila. Ganun na nga po para iwas gulo. Hindi ka pa ba papasok sa loob ng bahay? Dito po muna ako. Hihintayin ko po si Lolo na dumating eh. Saan ba siya nagpunta? Ang sabi po niya, may pupuntahan lang siyang kaibigan. Baka pauwi na rin yun. Kanina pa naman siya umalis eh. Pilin ko pa naman kay Lolo wag na magpahapon at laging umuulan. Sasamahan na lang kita dito sa labas. Magkwentuhan muna tayo habang naghihintay. Habang nag-uusap pala kami ni Tio Ronnie sa labas, nasa malapit lang si Belinda. At pinanonood kami. Ha? Sigurado ka ba? Opo, Ma. Kitang-kita ko silang nag-uusap ng lalaki. Tingin ko po kasing edad nyo lang eh. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan para dalhin pa sa bahay nila. Ang lolo naman niya, hinahayaan lang. Dapat siguro balaan natin ang mga taga rito na ingatan ang mga asawa nila. Nag-deny pa talaga siya nung una. Babalik din siya sa dati nilang kinalalagyan. Tingnan ko lang kung hindi siya kuyugin ng mga tao. Dapat siguro, Ma, umalis na silang maglolo dito. Ngayon pa ba sila aalis May bahay na nga sila. Nakakainis naman eh. Kung makikita nyo sana si Dahlia, ang kinis ng balat niya ngayon. Ang ganda laging pumorma. Tinaig pa ako. Pumorma ka rin kasi. Hindi yung porke naghihirap na tayo pinabayaan mo na rin ang sarili mo. Teka, may bigla ako naisip. Ano naman yun, Ma? Bakit hindi mo kaya akitin ang matandang boyfriend niya? Ano? Ma naman! Sa dami ng pwede niyong ipagawa, yan pa talaga. Nakakadiri naman kayo. Ayaw mo nun? Lahat ng tinatamasa ni Dahlia mararanasan mo? Pero Ma, Sige na anak, gawin mo na para sa ikabubuti natin. Ayaw mo bang bumalik sa dati ang buhay natin? gusto ko naman. Kaya lang Ma, parang hindi ko kaya. Pwes kayanin mo. Hindi maaari na mabaliktad ang mundo natin. Dapat tayo pa rin ang tinitingala sa lugar natin, hindi si Dahlia. Naaalala ko na naman tuloy ang ina niya. Wala nang nanay niya. Matagal nang tapos ang nangyari sa inyo. Pero nandyan pa ang anak niya. Kung masisiraan natin siya, malamang iwan din siya ng lalaking yun. Tama ka dyan anak. Sa gagawin natin, wala na siyang mukhang maihaharap sa mga taga rito. Hindi naman lingid sa akin na meron na namang bagong chismis tungkol sa akin. Naiiling na lang ako dahil alam ko kung sino ang nasa likod nun. Mas stress pa ako sa mag-ina kaysa sa pag-aaral ko. Ano kayang gagawin ko para tigilan na nila ako? Kasalukuyan akong pauwi nang humarang sa daraanan ko si Aling Fe at dalawa niyang kasama. Nasa mukha ko lang kilala. Bagamat kinakabahan, hindi ko inaasahan ang susunod nilang gagawin sa akin. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Kumusta ka na, Apo? Lolo, nasan sila? Sasaktan nila ako! Itago mo ako! Huwag kang matakot. Hindi ka na nila masasaktan pa. Nasa kulungan na sila. Hindi naman totoong binibintang nila sa akin eh. Hindi ko inagawang asawa ni Aling Fe. Huwag ka nang matakot. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa ng kung sino. Yung kasing sipe, ang bilis maniwala sa chismis. Ano bang kasalanan ko? Bakit nila to ginagawa sa akin? Wala kang kasalanan, Apo. Wala kang ginagawang masama sa kanila. Parang ayaw nila akong maging masaya. Puro hirap na naranasan ko mula pagkabata eh. Simple lang naman ang pangarap ko. Bakit nila pilit hinahadlangan? Sa mga taong puno ng inggit, hindi nila kailangan ng dahilan para sirain ng isang tao. Lumayo na tayo, baka patayin na nila ako sa susunod. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Poprotektahan kita hanggat kaya ko. Sigurado ka ba, Lo? Hindi ba sila nagtatago lang sa tabi at haharangin ako? Matulog ka muna. Babantayan ka ni Lolo hanggang sa pagtulog mo. Huwag po kayong aalis, Lolo, ha? Oo, Apo. Pangako, pagising mo, nandito pa rin ako. Marahil epekto pa rin ng gamot. Nakatulog muli ako habang mahigpit na hawak ang kamay ni Lolo. Pumasok naman si Tio Ronnie. Sobrang takot ng apo ko na para bang nababaliw na siya. Matinding trauma po ang inabot niya. Natural lang ang reaksyon niya.
Kailangan mabigyan ng katarungan na nangyari sa apo ko. Nakakulong na po ang 3 babaeng nambugbog kay Dahlia. Nagmamakaawa nga po sa akin eh. Hindi daw nila sinasadya. Hindi ko po hahayaan na palampasin na lang ang ginawa nila. Hindi lang silang dapat pagbayarin. Kung ang tinutukoy niyo po ang mag-ina, mahirap po silang ipakulong dahil wala naman po tayong ebidensya. Alam naman natin na sila ang punot dulo ng lahat. Makailang ulit ko na silang binalaan noon, pero hindi pa rin sila nakinig. Sadya po yatang sagad hanggang buto ang sama ng mag-inang yon. Bantayan mo muna si Dahlia. May kailangan lang akong gawin. Huwag mo siyang iiwang mag-isa. Ano po ang gagawin niyo? Panahon na para maningil. Hindi ko na palalampasin ang nangyari sa apo ko. Ano po ang binabalak niyo? Huwag mo nang itanong. Mabuti nang wala kang alam. Teka lang po. Ano kaya ang gagawin niya? Sana gumaling na agad ang pamangking ko. Samantala ng mga oras na yon hindi naman mapakali ang mag-ina. Baka sa kanila ang takot. Ano na kaya ang balita kay Dahlia? Sabi kasi ni Shirley, hindi pa daw nagkakamali mula kahapon. Malay mo naman nagising na siya ngayon. Alam ka naman na habang buhay na lang siyang matulog. Grabe naman kasi ang pambubugbog na ginawa ni Aling Fe. Kulang na lang patayin niya yung tao. Kilala mo naman kung gaano kaselosa ang babaeng yun. Kahit yata posting nilagyan ng palda pagseselosan niya. Paano kung mamatay si Dahlia? Para nabugbog lang mamamatay na. Tingin ko po sumobra na po tayo. Itong itanim mo sa isip mo ha. Wala tayong kasalanan sa nangyari sa kanya. Oo ma, kaya lang, simula nung mangyari yun sa kanya, hindi na mawala-wala ang kilabot ko. Ewan ko ba ma, ang hirap ipaliwanag Imahinasyon mo lang yan. Ngayong nasa ospital si Dahlia, pagkakataon mo na to para agawin sa kanya ang boyfriend niya. Malabo po yun ma, sabi kasi ni Shirley nasa ospital din daw. Sayang naman, hanggang dun pala magkasama sila. Naisip ko na dalawin si Dahlia sa ospital. Magagawa mo ba yun? Oo naman, dadalaw lang Kung ipagtabuyan ako, edi aalis. Dumalaw nga nung araw na yun si Belinda. Pero sa labas pa lang ng silid, hinarang na siya ng tiyuhin ko. Anong kailangan mo? Ha? Dadalawin ko lang si Dahlia. Kaibigan ka ba niya? Anong pangalan mo? Ako si Belinda. Ang ibig kong sabihin ay... Kilala kita. Ikaw at ang nanay mong naninira sa pamangkin ko. Bakit ka pa nagpunta rito? Para siguruhing malubha si Dahlia? Tama ba ang narinig ko? Pamangkin mo si Dahlia? Kapatid ako ng namatay niyang tatay. Hindi kagaya ng pinagkakalat niyo. Wala naman akong kasalanan. Kahit hindi ikaw mismo, kasabwat ka rin ng nanay mo. Mabuti pa, umalis ka na. Nasisiguro ko naman na ayaw ka rin makita ng pamangkin ko. Hindi makapaniwala si Belinda na nagkamali silang mag-ina ng akala sa lalaki. Kahit si Ma'am Celeste, ganun din ang naging reaksyon. Ibig sabihin talagang mayaman na si Dahlia. Ganun na nga, dahil sa tsuhin niya. Baka gumanti siya sa atin kapag nakalabas na siya ng ospital. Oo nga anak, wala naman tayong mahihingan ng tulong kung sakali. Magpakumbaba na lang kaya tayo. Hindi na tayo patatawarin ni Dahlia. Baka napuno na rin yun sa atin. Oh, bakit namumutla ka? Bigla po akong nahilo. Parang umuugong din po ang tenga ko. Ah! Ah, ma! Ang sakit! Parang may gustong lumabas sa tenga ko! Ah! Ha? Sobra bang sakit? Dadali na kita sa ospital. Halika na. Bago pa madala ni Ma'am Celeste ang anak sa ospital, napatili na rin siya nang makita ang paglabas ng mga bubuyog sa tenga ng anak. Napaatras siya dahil sa takot. Ilang sandali pa bumagsak na lang sa sahig ang anak. Belinda! Anak, gumising ka! Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Naisugod naman sa ospital si Belinda. Pero kalaunan nalagutan din ng hininga.
Si Ma'am Celeste naman dinapuan din ng malubhang sakit sa balat. Kusang naaagnas ang laman niya at may kumakain na uod sa mga sariwang sugat. Dahil sa kawalan ng pag-asa, hinayaan na lang niyang unti-unti siyang kainin ng buhay. Handa na po akong sumunod sa anak kong si Belinda bago ko lisanin ang mundong ito. Nais kong ihingi ng tawad ang mga kasalanan ko. Tanging ako lang ang nakakaalam sa ginawa ni Lolo Delphine na pambabarang sa mag-ina. Alam kong pinagsisihan na niya ang nagawa. Gabi-gabi ko siyang naririnig na nagdarasal at humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Naway mapatawad na siya para sa kanyang katahimikan. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Pinky Cadino from Malaysia. Shoutout sa Deninia family from Iriga City, Camarines Sur. Hello kay na Francis, Emerson, Rick, Renren, Arnel, Leo at sa KAC family. Hi kay Vicky Garcia from Bulacan na nakikinig habang nananahe. Maraming salamat po. Hello kay Rodora Samson from Marikina City. Hi kay Regine Laban Galang from Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Hello kay Sammy Vlogs. Happy birthday kay Francisco Pabon. Hi kay Chari Gallo. Hello kay Bernadette Abayo na laging nakikinig from Bulata, Negros Occidental. Shout out sa Tumaliwan family and Arcos family from Tuguegarao City, Cagayan. Hello kay Ricky Bernardas. Shout out sa mga mananahin ng Ate Clothing na sina Grace, Ate Veron, Ruth, Jonas, Adrian, Gerald, Kuya Mar, Miko at Janet. Hello po at salamat sa pakikinig. Hello sa mga anak ni Normie Manuel na sina Mary Angela Manuel at Mary Stacy Manuel. Hello kay Rosmel Ausa from Rowena Ausa. Hi kay Daddy Renz na laging nakikinig sa office. Ingat daw lagi at mahal na mahal ka ng Barakiel family. Hello kay na Edwin, Kyle at Kylie mula kay Aiko Villesa na nasa Bahrain. Hi kay May Pinyon from Nagoya, Japan and Caloocan City. Hello kay Juna May Barbarose from Lang, North Cotabato. Hello kay Hasmin Castillo from Malaysia. Hello kay Colleen, Summer at Jack Lord Mangkao from North Cotabato. Shoutout sa Viohan family. Hi kay Early Galvez at kay Elizabeth Dungka. Hello kay Genevieve Kadapan from Laguna. Shoutout sa Perez family. Hello kay Joel Mongomon from Pangasinan at sa Padilla family. Hi kay Rita Flores from Batangas. Hello kay Maria Rosalie Galindez at happy birthday kay Troy Galindez. Hello kay Arian from mainland China. Hello kay Dennis Pabadora and sa Pabadora family. Hi kay Jay Landagan from Davao City. Hi kay Megan Kanya from Sahod Ulan, Tansa, Cavite. Hello kay Virgie Latore. Shout out sa Silva family and the La Cruz family from Cabatuan, Isabela. Welcome kay Hani Austria na bagong subscriber from Japan. Hello kay Rochelle from Iloilo. Shout out sa Magante family from Maragondon, Cavite. Hello kay Trina Dakanay at sa pinsan mong si Eva Dakanay na taga Benguet. Hi kay Rebecca Katipay from Malaybalay, Bukidnon. Hi kay Jenny Binuya from Nagano, Japan. Hi kay Lynn Hasegawa from Ibaraki, Japan. Shout out sa Enaria family. Hi kay Mary Andahay. Hi kay Erlinda Manalo from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Shout out sa Deloro family, Gonzaga family at kay Beth Royo na laging nakikinig. Maraming salamat po. Hi kay Henmer Garcia from Angeles, Pampanga. Hi kay Nanet Carson from Cabuyao, Laguna. Hello kay Riel May Gibaga from Quezon, Bukidnon.
And shoutout kina Regine at Rems Turing, Mr. and Mrs. Marites and Dodds Naol, Mr. and Mrs. Adrian and Michelle Patadillo, Mr. and Mrs. Joy Tigbao and Bench Chan, at kay Mr. and Mrs. Boling Plata and Joseph Pleños from Davao City. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.